Karon church, before I start my preaching, I have this question. Ang question, nawala na ba ang kalayo nga naa sa imong kasing-kasing para sa Ginoo? Uy, murag una pa lang na slide, murag oops, wait lang, lisod man ilikay. Balik ko na kong basa. Nawala na ba ang kalayo, ang fire nga naa sa imong dughan, heart, kasing-kasing para sa Ginoo? If you're gonna evaluate yourself right now, kumusta ka karon kumpara katong una nimong na-encounter ang gugma ni Lord? Kumusta ka karon kumpara katong adlaw nga nakaingon jud kag, Jesus, you are my personal Lord and Savior? I am not telling you, church, to compare your progress to your katapad. I am telling you to compare yourself sa kung unsa ka katong una nimong na-eksperyensahan ang gugma ni Lord. And you don't need to answer nga verbal jud na no or yes. Ikaw og si Lord ang nakabalo ni ana. Ang uban itando ra kay murag naigo pod. And I believe dili lang kamo naghimo kaning preaching, ako po di una gi-remind ni Lord kung kinsa siya sa akong kinabuhi. Sometimes magod we are so forgetful ba? Sometimes atuara pong gina-take for granted ang grace ni Lord, gina-take for granted ang love ni Lord, gina-take for granted ang kamaayo ni Lord, and ginahimo nato as license to committing sin. Inana ta sometimes. Sunod na pangutana. Has your faith slowly started to fade without you noticing it? Sometimes, ang atong faith, masyak na lang ta, walang 24/7 in the spirit, pero nadyo'y mga panahon na maluya tagkalit, and I believe, dili jud na siya one-time event. Dili jud na siya big time. Ang pagkahinay-hinay nga kawala sa imuhang faith, day by day na siya. Every day, habang nagalakaw ka dira kay Lord, hinay-hinay nawala ang imong faith to the point na wala nimo na notice. Ngano wala nimo na notice? Ngano wala nimo napansin? Because you are so full of what is happening around you. To the point na nakalimot ka kinsa ang imong priority. If I'm gonna ask you karon church, iingon na lang sa inyong heart or sa inyong mind, dili necessarily iingon jud verbally, kinsa ang inyong first priority? If siya gihapon, ikaduhang pangutana, sure jud ka? Sure jud ta? Siya ba jud gihapon or naanay bag-o? Uy, murag di ni i-relate sa gugma ha, kay Lord ni. Kasi ni nag-uyab-uyab na diri Uy, kinsa man na be hands up daw? Agoy. Oy, nag-uyab-uyab na, wala pa gani fully na experience ang gugma ni Lord. Agoy. Next kani. Niabot na ba ka sa point nga nakaingon ka, Lord, murag kinahanglan ako og mas dako nga faith para makabalik ko. Lord, lisuta ibalik, Lord. Uy, kailangan jud kayo na ako, Lord, og dako kaayo nga faith. Kailangan na ako, Lord, na mas strong pa ko. Lord, make me, Lord, stronger. Lord, make me like this. Lord, ipagraduate sa ako, Lord, para mahimo na ko ni sa imuha. Lord, ipapasar sa kog board exam, Lord, para makabalik ko kanimo. Lord, tarunga sa, Lord, akong way sa pag-speak before kumuwali para sa imuha. Niabot na ba kaning nga point nga niingon ka sa imong self na, Lord, kahatagi pa kog mas dako na faith, Lord, para makabalik ko. But church, for today, let me tell you this. What if the faith you think that is too small is already enough for God to begin changing your life? Tanawa imong katapad, ing na siyag small. Ay, big man siya, ing na lang good. Balik ta. Tanaway mong katapad, ing na siya small. Isa pa jud, small. Small. Kanang small faith nga naa karon, posible na mao na ang gamito ni Lord to change your life. So ing na imong kaugalingon karon, faith.
ing na pagtuo. Ing na pa dyan mong kaugalingon, o ing na mong kaugalingon karon, balik na. Balik na, kamurag sobra na imong pagbisita sa kalibutan. Nakalimot ka, nga dili ka pang kalibutan na asa langit ang imuhang balay. Na sobra nag-visit sa kalibutan. And dili po jud nato mabasol, labi na jud karon, grabe jud kadaghag nahitabo. Ang war, di ba? Gasolina pay imo, mga trabaho na wa na diri, wa na didto. So na jud chance na mabisita. Pero question, miskan, busy na kay ka, naabag hapon kay time para kay Lord. Uy, mura man lagi tugkuan. Miskan busy na kaayo ka, kay mama na ka, estudyante na ka, nag-board exam pa jud ka, napadjug kay trabaho, question, na ba kay ginaalat na time para kay Lord? If ang answer nimo ganina, yes, si Lord gyapon imong first priority, ngano dili man makita sa imong action. Ngano dili man makita sa imong oras. Gamayng oras na lang gani ang gipangayo, dili pa jud mahatag. And ang topic nato for today, mustard seed faith. And I believe kung nagbasa jud ta sa gospel na area sa Matthew, makita jud nato didto na ang needed ni Lord dili dako na faith, dili perfect na faith. Unsay kailangan ni Lord? Small na faith, as small as a mustard seed. So ang title nato for last Sunday sa March, mustard seed faith, faith that moves mountains. Again, church, unsa daw? Faith that moves mountains. Tan-awa imong katapad. Ang iyang pagtuo, makalihok ba og mountain? Uy, pag mugawas ni siya diriya karon sa venue, kaya ba niya ma-move? Kaya ba niya ma-move ang ato ang overpass dira? Muingon ra siya, kuan ni Lord, name ni Lord, ma-move dayon niya. Sige. Under ta mo itong main verse, Matthew chapter 17 verse 20. He replied, "Because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a what thou church? Mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." What if maingon ka karon sa land bank, move padulong sa Jollibee? Mulihok kaya ni ang land bank. What if maingon ka karon sa bangko, praise the Lord, mulihok ba nagkalit ang bangko? Now, unsa ning mustard seed te? Nakoy picture diri Ti unsa na, ti mura man nagkugmo, dili. Mas dako pa actually ang kugmo compared anang mustard seed. In short, ingon ana kagamay na pagtuo ang kailangan ni Lord para makapamuhat si Lord sa ato ang mga kinabuhi. Sometimes manggod, natay thinking ba, gusto ko maging successful sa before mag-serve. Gusto ko mo graduate sa summa cum laude before serving the Lord. Gusto ko mamilyonaryo sa magkabalay, magkasakyanan before ko mo serve kay Lord. You know what church? I'll tell you. Karon makaingon ka ana, na gusto ka ingon ani. But mind you, pag moabot gay na nga panalangin, yes, magamit ka ni Lord, pero ikaw na ang dili magpagamit kay Lord. Nganuman, nakuha na nimo tanan. Dili na ka mag-depend sa iyaha because na-achieve na nimo tanan. Mo na ayaw jud i-despise ang small na mga beginning. Abi nimo gamay ra na siya, pero sa gamay na magsugod. Example, giunsa nimo pag-abot diri sa SFC Hub, di ba na-start kag kanang tikang. Nya tikang na pod, hantod daghan na tikang. So nag-start lang na sa isa ka tikang hangtod nakaabot ka diri sa worship hub nato. So that is a mustard seed. And if we're gonna compare this sa uban na mga seed, ang kanang pinakauna, dili lang ko, mao na ang mustard seed. Grabe gyud siya kagamay compared sa uban na mga seeds. Pero ang next, it's not the size of your faith. It is where it is planted. Example,
Baliko nato ang kaning mga seed. What if nakay dako kaayo nga seed, pero gitanom nimo sa rock. Gitanom nimo sa mountain. Dili sa mountain na yuta ha, rock ako ang ginamin. Ang dako kay na seed, gitanom nimo sa rock. Question, mutubo ba og dako kaayo ang imong gitanom sa bato? Yes or no? No. Pero what if kaning gamay kay na seed ang pinakagamay imong gitanom sa patag na lugar? Question, mutubo ba na siya? Yes or no? Yes. In short, it's not about the size of your faith, it's about where it is planted. Useless ang imong pagtuo kung wala na siya naka-direct kay Lord. Useless tanan imong ginahimo kung ang imong kasing-kasing layo kay Lord. Useless imuhang pagtugtog, useless imong pagwali, useless imong pagdisciple kung ang imong kasing-kasing wala naka-direct kay Lord. Dapat ang importante where it is planted. Now ask yourself right now, asa nakatanong ang ako ang pagtuo? Nakatanong ba ni sa kong katapad? Kay crush na ko siya? Oy, sino yan? Tingog na tong pulis, sino yan? Na makulong jud mo ron. Or, nakatanong ba na sa imuhang pagskwela? Kay gusto lang jud ka perfect tanan? Uya, pag dili ma-perfect ka, di na jud ko love ni mo, Lord, pagpuyo. Muabot ang mga panahon na dili ta always perfect. O, asa man na nimo gitanom na seed karon? Sa imo habang crush, sa imo habang pagskwela, sa imo habang bus-amo kay para lang dako jud kag sweldo ni bus-amo manager. O. Dapat kay Lord itanong. Sige. So manata sa mustard seed. Now, kabalo ba mo church na ang kanang mustard seed pag mahimo na siyang tree, ingon ani siya dating. Gamay kay siya na seed, pero tanawa unsa kadako ang shade, ang covering, ang protection na nahatag ana nga tree para sa mga hayop, para sa mga tao. And amazing kining mustard tree, you know what? Paspas kini siya mo adapt. Tapos ang mustard tree, kay dili ni basta-basta maano sa weather. Kaya niya ang dry na weather, kaya po niya ang medyo dili dry na weather. Paspas pa jud mo kalat ang mustard seed. So unsay point? Even gani si Jesus, nag-start siya gipanganak sa manger. Tapos ikaw, gusto ka nga, gusto ko ma-mayor sa before ko mo serve kay Lord. Pero amazing kaayo si Jesus. Nag-start lang siya sa manger and hinay-hinay ni palaganap ang iyahang gina-teach about God, about Abba Father. Now after sa mustard seed, kay di ba sa totong title? Mustard seed, unsay kaduha? Faith. Now what is faith? Dili ni si Pastor Carl James faith ha. Murag taas po kinagpangalan. Sige, what is faith? Oh, tama dyan na itong police. Hebrews 11:1, dra dyan tapadulong permi. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not on sa church, seen. Pag may untag faith, miskan wala nimo nakita, mutuo ka. Miskan wala nimo na experience, miskan wala pa nahitabo, you are confident in the promises of God. Question, naabay gi-promise si Lord sa ato ang mga kinabuhi? Naa. Confident ba ka na i-fulfill ni Lord ang iyang promises sa imuhang kinabuhi? Confident ba ka na dili ug dili kabiyaan ni Lord? Confident ba ka na ang gi-promise ni Lord dili mo balik sa iyahan na wala natupad? Amen. Evidence of things not seen. Miskan wala pa nahitabo, you believe that it will happen not because of you, but because of who you are serving. Sige, evidence of things not seen. Now, nako i-question, muana ko, what is faith? And then nako i-flash na murag quote, kamo ang mutubag ani. I-declare sa inyong mga kinabuhi. Sige, in 3,
2, 1. Wait lang ha. What is faith? Go. But I am sure. What is faith? But I trust God is. What is faith? Healing yet, but I believe. What is faith? But I trust it is. And last, what is faith? Do you still trust God? Do you still believe na naipagahimuon si Lord sa imuhang situation karon? Do you still believe? Do you still have that faith na miskan unsa pa na kadako nga problema si Lord ang mukarga ana? Question. Asa ang imong pagtuo karon? Naa ba sa imong kaugalingon or naa ba kay Lord? And it's just so amazing na even ang faith nga naata is a gift from God. Remember, di ba? Siya ang author and the perfecter of our faith. In short, sa iya rapod gikan ang faith na naata karon. Ingon ana ka-amazing si Lord. We may not understand everything yet, but we still trust God. Short testimony lang jud church. Karon jud na week and even sa previous month, grabe jud ang problem nako, so damay na po si pastor kay aswan man mi. Grabe jud kaayo akong problem sa akong papa. Sa wala nakabalo, akong mama Kristiyana, naga-serve pud siya ron sa lahi nga simbahan sa Davao, pero ang grabe jud makahurot jud patience namo ako jung papa. Like grabe jud siya to the point church ha na ako ang gipapriso akong papa. Ha? Ngano gipapriso man nimo te? Akong manghod everyday kulatado. Akong mama everyday kulatado to the point nga napanipana hapit na igo akong mama. In anak ka worst among family. And niabot jud sa time na this week padulnganay siya i-rehab. Not because of drugs, but because of being alcoholic. Iparehab na nako akong papa. So kung napansin nyo church, no, you may see me, you may say us, ni Pastor James, na chill kaayo. Okay? Happy, maabot og simbahan, hello, but you do not know, deep inside, nami ginabit-bit na problem. But, dili niyo na makita because mas nangibabaw ang gugma, mas nangibabaw ang grace, mas nangibabaw ang among faith dara kay Lord. And we believe, miskan sa gamay kay na faith na ako ang ginahawakan, I believe that the Lord will give breakthrough sa life sa akong papa. Dili o dili, jud nako siya undangan. Undangan man siya, kahilak sa way. Undangan man siya sa akong mama, undangan man siya ni pastor, but I will never jud. Because even, ingon ana akong papa, na feel na ako ang love when I was still little. That is the faith that I am holding to. And this is also a message to you guys. Na kung feeling nyo karon, kamo rin nagabit-bit ana na problem, inyong papa ingon ani, inyong pamilya ingon ani, imong asawa ingon ani, I am here, a living, breathing testimony that even I na-experience ko na. But I will never leave my father. Because that is how I love him, and that is how I received the love from Abba Father. Ingon ana ka-amazing ang faith. And I do not know, pila siya ka months i-rehab, many times na po jud siya, napadala na mo sa prisuhan, and then, niabot jud ang time, nagipauli jud ako siya sa mong balay, sa Digos na area. Pero luwi mo kay siya dito, kaya po mga igsuon, mga palahubog pud. Like kanang everyday, sige pinatyanay, as in, na-experience jud ako ng satubangan ako no, magsinumbagay, magkanang kunitsulyuay, magkanang dinunggabay, it has been a normal day for me. Ingon ana ang ako ang gidakan. But, maingon ko karon sa inyo ha, amazing ang gugma ni Lord. This is also a challenge sa ato ang tanan. That if nakakarugi kalagutan, hapit na mahurot imong faith kay Lord kung unsa man ginahimo sa imong ginikanan. Again, remember this, ayaw undang. Si Lord ang mopadayon, si Lord ang mo fix ni ana. Amen ba church?
Amen. Ayaw jug undang. Now, I'll show you, church, this one. Faith doesn't have to start big. Miskan unsa pa nakagamay na pagtuon na nabilin ka, ayaw undang. Kay si Lord, wala gani ni undang sa atung. It just has to be real. Just like a mustard seed, it may be small in your hand, but it is never small in God's plan. Feeling nimo, gamay ra kay nang moingong kag I love you sa imong parents. Feeling nimo, gamay ra kayo na ang moingong kag God bless sa imong katapad. But you do not know that simple action of yours maka-change sa kung unsa man ang gipagdaanan ana na tao. So spread kindness, labi na karon na grabe jud ang nahitabo jud sa Pilipinas. Sama pa ganina sa gigon sa atong samis, di ba? Dili tabyani, Lord, ang butlang sa ato ang kuan. Di ba? Kawal naman na. So again, mustard seed. So inay mong katapad, be, mustard seed. Ingna siya faith. Ina siya padayon. Padayon og tuo. Sige. Now, mustard seed faith, faith that moves mountains. I'll share to you, church, 3 keys to mustard seed faith. Ngano kani ang murag gina-message ni Lord? Actually, Jud, last month pa lang, like kabalo si Marga ani, lahi akong gina-prepare na wali. However, as time goes by, na-realize na ko ba, ang pinaka-basic na butang, usually, mao ato ang makalimtan. Sanay na ta makadungog sa faith, pagtuo, ingon ana, pero dili og dili jud nato ma-practice. So 3 keys to mustard seed faith. Ang pinakauna, kani jud, acknowledge small beginnings. Amen ba, church? Amen. Miskan unsa pa na kagamay, acknowledge it. Ti unsa nang acknowledge, imo siyang iano sa imong kaugalingon ba? Dili enough nakabalo ka small beginning na. Acknowledge na small gyud na beginning. Kay the moment gamay kay na siya pagsugod and i-bless na ni Lord, ma-amaze na lang jud ka kung unsa ang process na imuhang giagiat. Diba? The greater the struggle, the greater the victory. So acknowledge small beginnings. Kani, di ako ni makalimtan na verse, kay gi-share ni Pastor James, kato nag-outing mi sa, sige to, Mati. Zechariah 4:10. Do not despise, ayaw isa walang bahala, these small beginnings. For the Lord rejoices to see the work begin, to see the plumb line in Zerubbabel's hand. In short, miskan isa pa na kabuk imong disciple, ayaw undangi. Kay diraan na magsugod ang breakthrough, ang panalangin na ihatag ni Lord sa imuha. Miskan piso na lang na ang mabilin sa imuhang pitaka. Ayaw kaguol. Kay walay 1,000, walay 500, walay 100 kung wala nagsugod og piso, 25, 5 centavo. So importante na. Karon kay tanaway mo katapad, di ba dato kay na? Pag makahawid kay nag-coins kay mo ana din siya, unsa ni? Murag wala lagi ko kailaan ni. Ay ako ano lang ni ilabay, di man ako needed. Oh, wow. Pero unsay nakabutang? Do not despise these small beginnings. Katong gilabay ni mo na kwarta no, kay kailangan pa to sa mga tao na wadyoy kaon sa kuan, sa kalsada. So do not despise this small, unsa ang sunod na word, church? Beginnings. Sige. Now, kani siya. God is never intimidated by small beginnings. Dira man jud magsugod tanan. And usually ang pinakauna mao pa jud ang pinakalisod. He does not wait for big starts. So ayo isipa nga kailangan nasa ko'y iPhone 17 Pro Max 1 terabyte fully paid before ko magwali. Oh, sana all. He works with what is small and turns it into something great. So kanang gamay nga naa kadraa, mura jud niya ako ma-offer, Lord. Lord, mao lang jud ni Lord, maximize what I can offer to you, Lord. Lord, gamay man kay ni sa akong pananaw, Lord, but in your eyes, oh God, this is more than enough. Because Lord, you are more than able. Miskan gamay pa lang kay nang alakaw, miskan gamay pa lang kay na napag-yes nimo, kanang yes nimo daghag mapanalanginan.
Amen. Tanawa ra gud na imong friend karon. Igo ra man na ni yes. Pero tanawa karon, dili lang mo friend, family na mo in the Lord. Labi na pag mo yes na siya na manglibre unya, ay grabe, ang kalipay legit na jud kay na. Di ba? Small beginnings. Basin dira pa day magsugod inyohang fellowship. Ya pagkahuman babaig lalaki pa jud na unsa, di na pwede ha. Kay basin lahi na nga fellowship. Sige. Now church, I'll show you this picture. Kanang pinakauna si David daw na, dili David na amo ang anak. Si David daw na. Remember di ba sa Bible, before na himong king si David, di ba unsa siya? Shepherd, tigbantay og mga tupa. Next, o kani siya, si Moses. Wala, kinsa to? Ay, binog si David, kulbahan ako. Kani, si Moses. Di ba before siya naging deliverer, kabalo jud ta na si Moses naga-stutter. Maglisod siya og storya. Pero gigamit ba gihapon siya ni Lord? Gigamit. Tan-away mong katapad. Naglisod, nagstorya, wala. Hay, wala na naglisod ang uban, pero ngano di man na magpagamit kay Lord. So walay problem kay Lord. Mogamit jud siya kung willing ka. And last, si Gideon. Kung nabasa niyo guys, ang story ni Gideon, siya biya ang least sa ilang family. Pero siya ang gipili ni Lord. It's not about you being like this, being bantugan, being top-notcher, being sikat, being ingon-ani. It's just a willing heart na nag-start sa mustard seed na faith. Gamiton jud ka ni Lord. Masyak na lang ta. Kanang bata kay nakatapat ni mo karon, mao pa na ang muwalig kalit sa cultural. Unya pagwali niya, amazing kaayo, nadala ang mga tao. Di ba? Ayaw dyan na i-despise, misang bata pa na siya. Kay usahay, gamiton pa ni Lord ang mga bata to correct the adults. Kay usahay, the more ta magkatigulang, dili lang sa edad, but in the Lord, the more pod nagataas atong garbo. The more nagataas ato ang pride. Di na magpakorek kay mas bata ang nangurek sa iyaha. Pero siya di ay ito ang dapat ikorek kay nawala na sa passing. And another picture. Kaila mo church, unsa na? Si Camel. Unsa? Caterpillar o Camel. Caterpillar. Kung mapansin ninyo, ang caterpillar, di ba naga-crawl lang na siya, gamay kaayo, unnoticed, di pa jud mapansin. Pero kanang caterpillar, it carries the promise of something beautiful. Kay ang caterpillar, after how many days, mahimo siyang butterfly. So kanang wala ni mo ginapansin kay, uy, gamay man ni, ay kuan ra man ni siya, irarajud na, masyak na lang ka, mao pa rin gamito ni Lord to bless you and to correct you. Next, unsa man ni na picture church. Unsa na siya te? Kani siya seed. Di ba pag magtanom tag seed, tabunan og yuta. Kung napansin ninyo, ang seed perminti ginatabunan. Pero di ay to, the more siya ginatabunan, the more siya nagagrow sa ubos. Wala lang nato nakita, pero later on, kaning seed na anotis, kaning seed na gitaguan, maupahinoon ang greatness na sugdan ni Lord. Greatness often begins where no one is what? Watching. Sa imong personal na devote ra kay Lord, wala ka kabalo, hinay-hinay ka, ginabless ni Lord. Dili nimo sometimes kailangan na maging ingon-ani, even ikaw sa imong quiet place na ang presence ni Lord. And last, makarelate jud diriya ang mga nakapatry nagtukod og balay. Kung tan-awon nato, unfinished, tapos pangit, kahoy lang, walay finishing, unsa man ni oy gamayng linog maguba na siya, pero what looks unfinished is actually being prepared na mas mupadayon pa and mas makabless og daghang tao. Magsugod ra jud na sa gamay na beginnings. And kabalo mo nga no kanya akong gipili nga picture, this is actually the first meeting of the SFC leaders. Kung na-remember ninyo ni siya, buntis pa si Sis Hannah.
Cute-cute pa kaayo. Muna siya tong first meeting. Karon kay na si Awichan, 1 year old na. Si Marlo kay cute pa kay 1 pa si Marlo dara. Karon kay kulot na si Marlo. Di ba? Na-adjust change. So again, start with small beginnings. So don't despise where you are right now. Do not underestimate what looks ordinary, hidden, or unfinished. Kung feeling nimo, ingon ani ra jud ka, feeling ra na nimo, sa mata ni Lord, you are more than that type of person. Because God often hides great purposes inside what? The small starts. Kung unsa ra jud mo ma-offer kay Lord, kana lang jud. Si Lord jud ang magpadako ni ana. Example, sa mga estudyante, sige daw, taas kamot daw sa mga students. Wala estudyante diri masteral. Mga estudyante. Siguro makaingon ng mga students, makaingon ra man ka ana, kay hayahay manggod kay ka sa una. So makaingon na jud ka nga, do not despise small beginnings. Sa amoa jud kay ano jud dapat dagko jud diretso. You know what sa mga estudyante? Akong course education. And needed kaayo sa education nga na kay laptop. Kay mao jud na imong way sa pag-report. And ang sa ang good, ang reporting isa na siya sa mga ways para mapakita nimo kung unsa ka. Kaisa ra jud na, after wala na jud na. Weird kinang edu. Ya grabe jud kay kag demo nga himuon. Tapos pag abot sa thesis, another laptop na pod. Pero kabalo mo church unsa ka amazing si Lord. Nag-start ko first year, walay laptop. Second year, walay laptop, scholar sa chat, tanan-tanan. Sa una kay nag-join pa kog mga pageant para lang makakwarta. Kay pobre lagi kaayo. Third year, na kay laptop, wala gihapon. Fourth year, feel na ako na nakay laptop kay research, wala gihapon. Kabalo mo sa akong gihimo pagka fourth year, nangabigo kog ka major na ako nga nay laptop og nay kwarta, ako'y muhimo sa thesis, sila ang mo print. Para lang jud makagraduate ko. Pero miskan wala ko'y laptop from first year hangtod fourth year, nahimo pa kong best research presenter sa inter-school sa Miskan wala jud ko. Ingon, ana, ka-amazing si Lord. And tungod ba ato nga research, kay nag-meet ming Graciel. Tungod ato na research jud. Pero di ba amazing kayo si Lord. Nag-start kong trabaho sa FTRC, nga needed og PowerPoint, wa ko'y laptop. Kabalo mo mga estudyante unsa akong gihimo, nagrenta ko og laptop sa ako ang friend. Every human og tudlo sa FTRC mo bayad kog 500 per day. Until such time mga pila ka months nakapalit kog ako ang sariling laptop. Hangtod karon na ko'y sariling MacBook. Do not despise small beginnings. Ingon ana ka-amazing si Lord. And before we move forward, hapit na ni. Na ako ipakita sa inyo. O sa ito tong pinakauna, acknowledge sa to, small beginnings. Dili ni kwarta ha. Sabi na, kwarta na mo, ito ko dili. Na ako ipakita sa inyo, church. Actually, dugay na jud kinako ni ginatago. Kani siya, akong ID sa Fire and Glory 4 conference last 2019. The first ever Christian conference na naatinan nako nga wala pa ko'y Lord. Gitago jud nako ni 7 years ago na ni siya. And kabalo mo kaning blue, mao ni akong ID sa divine appointment. Karon, God's engagement sa ato. Kabalong asam yung mga ID karon sa GE, naunsa naman eh. If it is valuable sa inyo inyo jud ang taguon. Kabalo mo, 7 years na ni sa ako And pila na mi ka times ni balhin og balay ni pastor, wala gihapon ako giwala, naa ni sariling box. Nganuman, every time maluya ko. Every time marong ko. Every time wala ako kasabot sa akong gibati, wala kabalo si pastor, but kanina box nasa mong closet. Kwaon ko ni siya, and I will remind myself nga diri ko nagsugod. Do not despise small beginnings. Diri na ako una na-encounter si Lord. Diri na ako una na-experience kung unsa ang love ni Lord. Diri na ako una na-experience unsa ang forgiveness and salvation na gihatag ni Lord for free. So kanang mga butang nga naamo karon, if that is really valuable and if it will remind you of the greatness of God, keep that.
Para moabot ang panahon, makaingon ka, Lord, ikaw nag-sustain. Lord, ikaw ang nitabang. Nagsugod lang sa gamay na papel. And look at me now. Nagwali na ko sa inyong atubangan. Ingon, ana, ka-amazing ang small beginnings. Ayaw mo pagluya-luya. Kay ka ng small beginning nimo, kutob ra jud na small kung wa kay himuon. O kung dili ka magpagamit kay Lord. O, mga estudyante, do you believe na moabot ang panahon, kamo na pod magwali diri sa atubangan? Mga ginikanan, do you believe na moabot ang panahon, daghan na kay mo, dili biological anak, spiritual anak. Kulbaan sa biological, marag kapuya pod mga anak-anak. Uy. Tapos, amazing kini siya church. Kay, sa ano man good sa G12, mag nga church. Every time, ihatag ang ID, di ba sa ato natay sulat-sulat sa likod? Sa ilaha man good, walay sulat-sulat, pero nasa lay title. Ang nakabutang diri, Marlene. Tapos ang verse, John 14:26. Tapos ang nakasulat, End Time Advocate. Kung basahon na yung John 14:26, it's about the Holy Spirit na the moment mawala si Jesus, kay ibilin niya ang selyo ng Holy Spirit sa atua. And gihold jud na ako na promise na after 7 years, dili jud ko mawala kay Lord by God's grace. So baliki ang inyong ID. Katong nawala na ID, bahala na mo. 7 years na good ni sa ako. Do not despise small. Unsa to? Beginnings. Balik jud kung unsa ka dira kay Lord. O kani. First Sunday service ever sa SFC. September 22, 2024. I will never forget this kay ako'y nag-book diri ang area. Walay walay worship team, wala tanan. Tas anang ngadto ra pa jud ana mga estudyante sa FTRC. Kay sa mga karaan, di ba broken ba kay taan ni ana ba jud taan nga moment no big bang ba yan ni. Nag-start taan ni. Pila ka GE ang nahitabo, daghan na kay ta. Praise the Lord. Kaya ingnon ta mo church, kung moabot ang panahon na maluya mo, go back kung giunsa ni Lord pag-sustain ang SFC. Kung ma-feel ninyo nga dili na ninyo kaya mo bangon, balik. Labi na sa mga karaan, balik. Kung unsa ta, pagtabang ni Lord, kailak mo sa SFC. Oh, next. Kalagot. Alangan mang good. Niabot mo ko to sa time na niana si Pastor James. Kaya na ako. Hilak naman mo. Kaya na ako. Ano siya? Di mangitan tagsimbahan. Yan na po siya kalit. Hulo, ang mga leaders, siya na po initubag siyang question. Mutuan ako, dili. Kaya nini mo, tungod kay i-bless ka ni Lord. Miss kayo si may tabo mo, sugod tag service, naay mga tour, walay mga to, padayon ta. Naay worship team or wala, padayon ta. Kay dira pud ta nagsugod sa una. Another, kani, pinakauna na invitation sa simbahan. Pangit pa kayos kay Marga pa ni. Tas ginasendra sa una sa GC, di ba small beginnings? Pero, oy, after 1 year, pak, guwapo na kay tag invitation. Naapa dyan mga video ni Ikong nagrana, o, di ba? Naka-amazing si Lord. O another, kani, ni-chat ko na kay Shinjo, September 21, kay pagkaugma simba. Ni-chat ko kay Shinjo, September 21, 2024. Tapos, final coaching naman ni sa FTRC. Imagine na broken kami, mag-final coaching pa jud. Tapos, nag-download mig mga video. Yan na may worship, nagwapo kay pagka-record. Tas ana kay Shinjo, kanta ugma, ha 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 ha. Kaya nga naman, walay worship team. Unang simba dari recording ra si Marlo, nag-ano pa dito, Merry Christmas. Di mo to Christmas ang nahitabo. Kaya recording ng lagitanan. Pero amazing, after 1 year, kihatagan ta ni Lord o cornerstone worship. Diba? Kung nakalimot mo sa kamaayo ni Lord, at least man lang, i-remember kung unsa siya ka-amazing sa SFC. Di ba, Ate Maribet? Nihilok na dyan si Ate Maribet. Di ba? And, unsa itong pinakauna? Unsa to siya? Okay, acknowledge small beginnings. God is not limited by the size of your start, only by your willingness to begin. So good, ingog yes. Lisod mag-disciple, pag yes nang lagi. Si Lord ang muhatag og kusog nimo. Di man ko kabalo mo advice, si Lord ang muhatag og wisdom. And
Small beginnings are where God proves His greatness. Di ba pagkakita nyo sa picture ganina, nakakita mo nga na dyan din nahitabo sa SFC. O dira nyo nakita, unsa kamaayo, unsa ang greatness ni Lord. Muna gina-remind yun ako kong self, mong good ko, kanang gusto dyan ko na yung mga ginatago na gamit ba? Kay dili siya to gina-hoard na ako, but kanang nagod to siya yung memory sa ako Yung makaya mo ko ba nga, ay Lord, amazing kay ka. Even mga unang tambal ni David, nakatago pa na, tanan lagi, unang, naambot na lang jud, piti na ako kay David, nakatago pa jud na, katawanan. And, sige, ikaduha, be bold in your faith. Dili pwede, nag-acknowledge lang nimo nga na, si Lord, be bold in your faith. Now, whatever happens, whatever your circumstances are, be bold in your faith. Once you see that small faith is powerful, tong small beginning, you don't hide it. Ayaw na itago. You start trusting God and taking action even when it feels risky or uncertain. Ingnay mo katapad, take action. Take action. Miskan risky na, miskan di ka sure, take action. Te, wala man tay budget, by faith, take action. Una hantod karon by faith jud ang lead wall na mo ni pastor bahalag magkinaon sa naagyud lagi ta na puhon, thank you Lord. By faith, asa man ako ng kwarta te, by faith. Pwede nang tanong nagbaligya inigpalit ba bayad na mo by faith. Sige, kani siya sa Matthew 8:5-8. Kato ni siyang time sa centurion good. Kanang centurion sila lang murag mga leader sa army. Tapos sa red lang ko, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Tapos ni Ana si Jesus sa centurion, shall I come and heal him? Tanawa ang nakayelo sa 8. But just say the word and my servant will be healed. Niingon ang centurion, ako ang servant, kinay problem. Tas ni Ana si Lord, ako ba siyang adtuon para mahil? Unsa lay giingon saya sa katong centurion, but just say the word and my servant will be healed. Pag-abot sa Matthew 13, then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believe it would. And his servant was healed at the moment. Giadto pa ni Jesus ang servant sa centurion? Wala. Pero na-heal ba siya? Yes, because of the faith sa centurion. Kung tan-awon ninyo mo ng centurion, he did not need Jesus to come physically. He believed that one word from Jesus is enough. Ingon ani bata, na isa lang ka word ni Jesus, gi-confirm sa Bible, mutuo bata, or daghan kay tag-doubt na pod. Giing na nagani ka ni Lord na siya ang bahala sa imuha. He will never leave you. He will never forsake you. After 1 minute, sure ka Lord? Naon sana. Grabe ang faith sa centurion. Be bold. Another, kani. Katong sa bleeding woman. Matthew 9:22. Jesus turned and saw her. Katugong bleeding woman for 12 years. Tapos ni Ana siya nga bahalag kanang ano lang jud ni Jesus mahawiran nako, mahil jud ko ana. Take heart, daughter, he said. Tan-awang nakared. Your faith has healed you. And the woman was healed at the moment. Unsay nakatabang sa woman para ma-heal siya ang iyahang faith kay Lord. Kung tan-awon yung bleeding woman, 12 years ko na siya nag-bleed. She was weak, rejected, and afraid, but she still moved toward Jesus. Bold faith is not the absence of fear. It is choosing to move in spite of it. Miskan pag naa kay fear nga nabati, be bold because you know si Lord ang motabang sa imuha. That is faith. Wala ni mo nakita pero mutuo ka na mahitabo. And last, katong blind na mga tao sa Matthew ni tanan na gospel, tong sunod-sunod good na healing. 2 blind men followed him calling out, have mercy on us, son of David. When he had gone indoors, the blind men came to him and he asked them, do you believe that I am able to do this? Mutuo ba mo na kaya na akong ihil na tao, anak si Jesus? Pero un silang giingon, yes, Lord. Nahil na ba to ni Jesus? Wala pa. Pero nituo ba sila miskan wala pa nahil ni Jesus? Yes, that is faith. Be bold in your faith. Then he touched their eye, katong sa mga blind, and said, according to your faith, let it be done to you. What if, mamit ni mo si Jesus? What if nakaani nga time?
Tapos muana si Jesus, according to your faith, let it be done to you. Mahil kaya ka? Kumusta ang imong faith dira kay Lord? Sa kaning blind, they could not see, but they still believe and declared it. Bold faith speaks and believes before the miracle becomes visible. Sometimes, manggod, mas mutuo ta pag nakita na nato. Realism ba? To see is to believe. Pero ang faith, miskang wala pa nimo nakita, ni tuo na ka. Another, nakay gi-invite sa church. Wala pa lang siya ni abot, dako jud kag pagsalig mo abot jud to. Na late lang siya kay na flat ang motor. O, diba? That is faith. And pag be bold in your faith, sa imong circumstances, mulaban jud ka because you know si Lord ang nagbitbit nimo. Nay nahitabo manggod sa amoa. So bold faith is not perfect faith. Okay, magi unfaithful man jud ta sometimes. It is faith that trusts, reaches, and declares no matter what the situation. Sa mga wala kabalo diriya, nag-work ko sa FTRC. After nako nanganak, so dako jud kay gasto na pa jud baby, mga anak, blah blah blah, niabot ko sa point nga, wait lang, nag-resign ko. Wala ko'y trabaho, wala ko'y sweldo, na ako'y bata giatiman, si pastor lang ang nitrabaho. Pero naging bold ko because I know na si Lord ang mutabang sa amoa. Yes, wala ko'y finances, wala ko'y resources, but my source is beyond those resources. Kinsa ko ang source? Si Lord. And, unsa ng object permanence te? Di ba ana si Lord, have faith like a child? Pag minutag object permanence, sa psychology magud ni, ang mga bata, pag ipikabunan nimo sila, miskan naka-cover na ilaha imuhang nawong, kabalo sila nga nag-exist gihapon ka. So pag minutag object permanence, kanang nakita sa bata na mga butang, miskan tabunan pa na, they still believe nga nag-exist even wala nila nakita. Ingon ana ta dapat. Na miskan wala pa nahitabo ang panalangin, we believe that it will happen. So don't wait for everything to make sense. Di na mag-make sense. Kung imong hulaton, ikaw pa'y magpadugay-dugay sa breakthrough. Step even when it's unclear. Move even when it's uncomfortable. Ayaw hulata nga na kasi mong comfort zone. Trust even when you cannot see. Because your step is where God meets you. Unsaon man na nimo pagpaduol kay Lord kung ikaw mismo wa pug kay himuon. This is a relationship. Two-way. Lihok po diraa. Dili kina sige ra pabebe. Dili ko Lord. Uy pagwali dito, ayaw lang Lord, gamita lang akong katapat. Na. So again, your step is where God meets you. So inay mo katapat be, tikang. Ina po siya, lihok. Lihok, tikang, lihok. Mo ni siya, akong gayong ganina, nag-resign ko na wala ko kabalo si mahitabo. This is bold faith. Wala ko kabalo kung masustain na mo ang isa ka year nga nami anak, pero nag-resign jud ko. Ambot lang. Ang reason ani, na-remember nyo December 7, first ever nato na katong worship ga ididria, katong soaking, tapos na ako'y schedule sunod-sunod na Sunday. Then nag-decide jud ko, whatever happens, di man ko kaatan ng Sunday, mo resign na lang ko. Kaya nga naman, naapektuhan akong time kay Lord. Sometimes, manggod, sige tag-pray, Lord, hatagi kog trabaho, Lord, na dili maapektuhan akong Sunday. Gihatagan na ka ni Lord, ikaw na pud nangitag lahi, kay wala ka na kontento sa gihatag ni Lord. Og naapektuhan na pud imuhang Sunday. So, ni-resign ko. And last, continue to live it out daily. Useless ang pag-acknowledge nato sa small beginnings. Useless ang boldness na naata sa ato ang pagtuo kung dili nato na ihimuon every day and wala pud tay obedience. Ingnay mong katapat be, obey. Obey. Hapit na ni mahuman, obey. And, sige, faith is not a moment, it is, ang saang word search? Lifestyle. Pag may untag lifestyle, di lang siya one time.
Ang bold faith manggod ganina, one-time decision. Na miskan wala kabalo sa mahitabo, nag-decide din ka. Pero pag mayroon tag continuous na faith, that is a lifetime and that is habit. Every day na siya. Jesus never intended faith to be something we only feel during worship or prayer. But something we live in, unsa daw na days? Ordinary days. Sa balay, sa trabahuan, sa struggles, sa decisions. Kinsa diri ang nagtrabaho pag masad mo kalitrag kantag worship song. Miska wa ka kasabot sa imong tono, mali-mali imong lyrics, basta lang jud nakakanta ko dira kay Lord. Kinsa diri ang estudyante na pagkapoy na kayo mo adtog CR magpray lag kalit. Kinsa diri ang nagabiyahe nakulbaan ka hala tama ba ning giagian sa driver nagtangs na lang kag kalit. Diba? Wala lang na siya diri sa sulod. Individually, sa tong personal life, ma-experience tani. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Unsa tong giingon ni Lord, meditate this book of law day and night. Gi-follow ba na nato? Moabot, ako gani kay wag ko'y dibo-dibo usahay. Kasabaan ako ni pastor, pero maldita gihapon. So moabot jud ang point na maingon anita. But the good news is, si Lord ra gihapon amo tabang sa atoa. Luke 6:46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Sige tag ingon, Lord, I love you. Lord, I believe in you. Pero isa kasuguan ni Lord, di na maminaw. Giingnan ni Lord na have faith, gamayng problema, nawala na hinuon. So again, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. Kato ni siyang sa wise and foolish na builder sa Matthew. Na pag ikaw is mutuo kay Lord, then imong foundation is solid na foundation. Pero kung wala gani, foolish ka, then ang imong foundation dito alang sa huyang, sa sand lang jud. So kumusta imong foundation? Mao biya na ato ang first anniversary, firm foundation. And last, hearing the word means nothing if it is not obeyed. Useless ang giwali sa ato mga pastor. Useless ang giwali ni Sis J.A. ni Margaw, ako karon na time, kung dili raman gihapon nato ni iput to action. Many people hear God's instructions, but stop there. Igo lang nag-hear, but wala nag-listen. Listening is totally different from just simply hearing. Pag may untag hearing, gawas pikas dalunggan. Pag may untag listening, imong gihimo kung unsa imuhang nadungog. They agree with it, but they do not act on it. Giingnan sa leader, ayaw ka late. Dapat mo abot ka 9:15. Niabot alas 10. Giingnan sa leader na mag-LG ta karon. Wa ni LG kay nag-date-date pa jud. Oy, leader raga inang nag-ingon, di na makaubi. Unsa na lang si Lord nga dili ninyo makita. Do not tell me na nag-obey man jud ko kay Lord, dili lang visible. Uy, kung unsay mong private life, it will reflect your public life. So kung unsay mong ginapakita publicly, ikaw pud na privately. Tapos ang uban kay, ti kaapoy man jud ko ayo. Masabtan jud na mga mama, mga buntis, mga kaapoy kaayo, pero church, example jud ako ni, cornerstone worship. Mag-practice pag kasabado, kaapoy kaayo, pero pagka Sunday, wa jud na late sila. Grabe ka-amazing. Grabe ka-amazing ang ilang mga heart. Church, pwede ba nato palakpakan si Lord sa kinabuhi sa atong cornerstone worship? Feel na ko by next Sunday kay 6 a.m. na sila tanan diri. Sa ay kumurag giwalib yami ato. Sila ni mag-abri diri And hearing informs you, but obedience transforms you. Gusto ba kag transformation? Amen. Obey. Ayaw lang paminawa, obey. Giingnan ka ni Lord na pagwali, wa jud ka nagwali. Giingnan ka ni Lord na pag-disciple, wa jud ka nag-disciple. Giingnan ka ni Lord na tabangan ti kaadto dito na lugar og dal-an hatagan ti kag mga disciple, wa ka naminaw. Tapos moingon din ka, ay Lord, unfaithful lagi ka. Ano ka Lord, imong promise makomplete na nako karong 7. Wala man lagi na complete because it's not the Lord, it's your problem.
Dili mamali si Lord. Kita ang tapulan. Kita ang perminti mamali. Sige. Hearing God's word is the beginning. Di ba? May magsugod ang faith. But obedience is the proof. Even demons, memorize ang Bible. Unsay kahilahian nato sa demon, dili lang head knowledge, but naatay unsa application. So, ingnay mo katapad, apply. Ingna pa yun siya, obey. Ingna pa yun siya, lihok. Sige daw, church. Say amen if you agree. Do you believe na maabot na to ang 100 na faith goal sa GE karong April? Do you believe na this year maabot tag 150 plus members? Diba? Do you believe na imong katapad karong GE na dala isa ka invite? Do you believe na more than 5 iyang mabitbit? O, diba? So, ingnay mong katapad karon, pagwali na. Pagwali. Sige ra tag amen, amen, way gihimo. Wa jud ni. Wa jud tay padulngan ani. Church, love ba ninyo si Lord? Love ba ninyo himo niyang command to make disciples? Love ba ninyo ang ministry? Diba? Kung love nato, di mo himo ta para sa ministry, para kay Lord. Kulbaan na sila. How much faith is needed for God to begin something in your life? Kailangan ba big na faith? No. Unsa lang gito na faith? Small, like a mustard seed. So God is not looking for something big to start with. He is looking for a heart that is willing to, unsang unang word, believe. Sunod, obey. Sunod, continue. Like a mustard seed, what is small in your hands becomes powerful in God's hands. So don't stop at starting. Grow it, live it, and let your faith become something that glorifies Him. Sige, baliko nato, church. Unsa ganito ang 3 na keys nato to mustard seed faith? Unsa tong pinakauna? Acknowledge small beginnings. Unsa tong ikaduha? Be bold in your faith. Unsa tong ikatulo? Continue to live it out daily. Balik ta. Unsa tong pinakauna? Acknowledge small beginnings. A. Ikaduha. Be bold in your faith. B. Ikatulo. Continue to live it out daily. Unsay mga letters nakita nga giyelo? A, B, C. Unsay point ani? A, B, C of the mustard seed faith. Just 3 simple letters. Nothing complicated, kay sunod-sunod raman na. Nothing deep on the surface. But, why do we struggle with something too simple when Jesus already showed us how to live it? Because mustard seed faith was never meant to be complicated. It was always simple. ABC. Acknowledge. Believe. Unsang sunod. Continue. Small. Simple. But powerful in God's hands. We were looking for something deep. Atong gina-overcomplicate ang mga butang. Atong gina-overanalyze unsa ang faith. Atong gina-overanalyze unsa ang love ni Lord. When God was already showing us something simple. ABC faith that grows like a mustard seed. Do not overcomplicate things. Do not overanalyze things. Pag ingnon ka ni Lord na ingon ani, and you confirm that, and apoy confirmation, then, padayon, the Lord will help you. Dili dyan nato kung unsa ang mind ni Lord. Sometimes we overanalyze it to the point na feeling po nato mura tag si Lord because of overanalysis. Kung sa board exam pa, daghag na mali, kay grabing overanalysis. Sige, church, let's stand and let's read this one. Uy, natay pa-aso-aso. O di na po nato i-overanalyze na unsa ning aso diri ah. Sige, basahon nato, church. In 3, 2, 1, go. Like a mustard seed, I am small, but I am not without purpose. My small beginnings are not the end, because in God's hands, they can grow into something greater that I can imagine. I choose to start small, obey faithfully, and trust God completely. What I surrender to Him, He will make grow in His perfect time. Let's pray, church.
Lord, Heavenly Father, God, Lord, we thank you, God, Lord, for today, O God. Thank you, Lord, for your word, O God, that, Lord, dili na mo kailangan, Lord, na maging big, diretso ang faith, O God. Dili na mo kailangan, Lord, na maging bantugan dayon, O God, para muhimo dara kanimo, Lord. But, Lord, you reminded us, Father God, Lord, that even, O God, that small faith, Lord, same as a mustard seed, O God, maulang jud na kailangan, Father God, Lord, and even our willingness, Lord, na magpagamit dara kanimo, O God. Thank you, O God, Lord, for today, and salamat, Father God, Lord, sa reminders, O God. Thank you, Lord, for rebuking us, O God, that sometimes, Lord, mura diyong ginapasagdaan, Lord, ang imong gugma, O God. Thank you, Father God, Lord, for reminding us, O God, that even, Lord, gamay lang kanya nabutang, O God. Lord, you are more than able, Lord, to make good things and breakthroughs ni ana ng mga butang, O God. Because, Lord, you are God, Lord, our victory, O God. Lord, 2,000 years ago pa lang, O God, na ana ang victory on that cross, Lord. And who are we, Lord, to doubt you, O God? Who are we, Lord, to question, Lord, that ang victory, Lord, human naman, O God. Salamat kayo ni Ana, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.